kaibigan, panibagong araw, panibagong kaalaman na naman ang ating matututuhan. Ano pang hinahantay nyo? Halina't kami inyong samahan. Ito ang KMAA, kaibigan mo, Angelo Aguas. Globalisasyon. Ano nga ba ang kahulugan nito? Paano nga ba ito nakakaapekto sa mga kabataan o mas kilala sa tawag na millennials? Tayo'y magtanong ng mga kabataan sa Tarlac kung ano nga ba ang kahulugan nila o pananaw sa globalisasyon. Halika, ating tunghayan. Bilang mag-aaral dito sa Tarlac, maaari ko bang kunin ang inyong pahayag patungkol sa globalisasyon? Para po sa akin, ang globalisasyon ay ang mabilis na pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nakakaranas sa iba't ibang panig ng daigdig. Para naman sa akin, sinasalamin nito ang makabagong mekanismo upang mapabilis ang tao gaya ng bawat isa. May mga anyo rin ng globalisasyon na nakakaapekto sa kabataan sa kasalukuyan. Isa na rito ang sosyo-kultural. Ang sosyo-kultural ang mabilis ang pag-impluwensya ng ibang bansa sa ating bansa. Andito tayo ngayon sa isang sikat na K-pop store dito sa Tarlac na natawag na K-pop Collection, Collectibles, Vessel, Salon. Ano po ang naging hangarin niyo upang magtayo ng ganitong klaseng store sa ating lugar? Hindi po kasi nakukulit ng mga Marami po bang tumatangkilik na kabataan sa inyo? Sino ang nag-impluwensya sa'yo upang tumangkilik sa ganitong produkto? Isa sa mga nag-impluwensya sa akin ay aking mga kaibigan. Pati na rin yung mga musikang naririnig ko kung saan-saan na patungkol sa K-pop group. Kaya yun yung naging impluwensya ko para tumangkilik ng mga produkto. Sa palagay mo bilang mag-aaral o kabataan, ano ang mga dahilan kung bakit mas maraming tumatangkilik na kabataan sa produkto ng iba kaysa dito sa ating bansa? Sa tingin ko bilang kabataan, kaya maraming kabataan ang tumatangkilik ng produkto ng ibang bansa kaysa sa ating bansa ay dahil gusto nilang makasabay sa uso at dahil sa impluwensya na rin ng maraming kabataan. Batay sa aming pagkikipanayam, malaki nga ang nagiging epekto ng sosyo-kultural sa mga kabataan ngayon dahil nga sa impluwensya ng ibang bansa. Atin naman alamin kung malaki rin ba ang nagiging epekto ng ikalawang anyo ng globalisasyon, ang teknolohikal. Ano-ano ang mga magaganda at hindi magandang nadudulot sa inyo ng mga makabagong teknolohiya? First, yung magaganda ay dudulot ng technology sa atin ay mas napapabilis nito ang mga tasks na ginagawa natin, especially sa school. As for instance, internet helps us to do our research regarding our assignments and other projects. And through the help of technology na rin, like Microsoft and other softwares, we can better improve the quality of projects that we will be submitting to our teachers. And another thing is that it enables us to further enhance and hone our talents and potential so that we can achieve a better education. While on the other hand, yung hindi naman magaganda na idudulot ng technology is that it becomes a barrier towards learning and acquiring competencies. Like, for instance, we are getting distracted about mobile games and online games and social networking sites such as Facebook and Twitter, which greatly affects our time management in complying or assignments and projects. And yun, parang we are being too much dependent on technology that yung parang babawasan na yung ability natin to cope up without those gadgets and things.
Sa henerasyon natin ngayon, sa iyo bang palagay, napapabilis nito ang buhay ng bawat kabataan? Well, napapabilis nito yung buhay ng bawat kabataan because malaking tulong yung technology for us because nung unang panahon is mano-mano and mano-mano yung paggawa, but now we can assure that in one click or in just seconds or minutes, we will be able to produce something with great quality and maganda, beautifully, ganun. No. Ang epekto ng globalisasyon sa ating mga kabataan ay mas nagiging advanced tayo lalo na sa teknolohiya. Ngunit may masama itong epekto gaya ng sobra nating pag-umaling dito. Ayon sa mga kabataan o millennials kung tawagin, higit na malaki ang epekto ng teknolohiya sa ating bansa. Dahil halos sa mga kabataan ngayon ay may kanya-kanyang gadget na ginagamit araw-araw. Mga kaibigan, atin na nasaksihan ng dalawang anyo ng globalisasyon na nakakaapekto sa kabataan ngayon. Atin naman tuklasin ang ikatlong anyo ng globalisasyon. Ang ekonomiko na kung saan papasukit natin ng doon ng mga negosyante at kanilang produkto. Kung ano nga ba ang epekto nito sa mga kabataan? At ngayon, nandito tayo sa 7-Eleven na isang halimbawa ng multinational companies o MNC. Ito ay hindi nakabatay sa pangangailangan lokal. Ating alamin kung paano nga ba ito nakakapekto sa kabataan ngayon sa kasalukuyan. At ngayon, nandito tayo sa 7-Eleven at meron tayong isang estudyante kasama ngayon na laging pumupunta dito. Atin tanungin at kunin ang kanyang opinion. At dahil lagi-lagi po pa kayo dito sa 7-Eleven. Bakit sa dami-dami ng pwedeng puntahan, pwedeng pagpila ng pagkain, ganun sa 7-Eleven? Merong pagkain. Pili ko kaya marami pupunta doon sa 7-Eleven kasi very convenient siya. Kasi doon lang kung kailangan mo, lalo na hindi mo na kailangan lumayo. Tsaka kahit saan ka pupunta, merong 7-Eleven. Tsaka yun, lalo na sa amin, sa mga kabataan, pag nangangailangan kami, doon lang siya. Hindi mo siya umaalis. Tsaka, yun nga, malaking factor din na 24 hours siyang bukas. Hindi tulad doon sa ibang hindi tulad doon sa ibang convenience store na limited time lang. Kaya pag, kunwari, kailangan mo na emergency na gamit, labas ka lang sa konti, nandiyan yung 7-Eleven. Yun. Maraming epekto sa mga kabataan yung pagpunta sa 7-Eleven. Maraming nawiwili dito dahil yung 7-Eleven malapit lang siya sa teenagers. So, maraming nag-escape o kaya mas maraming tumatambay doon kapag afternoon session. Kaya yung pinaka-affordable na pagkain doon ay yung Slurpee, saka yung mga drinks nila na doon. Kaya yung 7-Eleven yung mas common na pinupuntahan ng mga students. Lang. Nakaka-apekto ang globalisasyong ekonomiko sa mga kabataan dahil sa patuloy na pagtangkilik sa mga produkto ng multinational companies. Isang halimbawa nito ay ang 7-Eleven. Bakit nga ba ito nakaka-apekto sa mga kabataan ngayon? 7-Eleven, makikita natin na mga produkto nila doon ay ready-made na. Kaya napakadami mga kabataan ang tumatambay at namamalagi dito. Bilang pagwawakas, masasabi natin na ang globalisasyon ay nakakatulong sa mga kabataan, lalo na sa kanilang pag-aaral. Mas napapabilis nito ang paggawa nila ng mga bagay-bagay. Muli, ito si